Malawakang pasabog ito, nagulantang ang lahat. Breaking news, kakapasok lang, malubong muelta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito, Balitang Pinoy TV. Okay, at heto na nga, pag-usapan Ayan, natin syempre itong... bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Donmar TV, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Donmar TV. Ipagpatuloy natin. si interview ni Professor Malutikia sa SMNI. Ayan, Na SMNI. sinita niya itong si PBBM kasi puro naman kasablayan itong mga ginagawa ng bangag na Pangulo. Sablay talaga itong mga pinagagawa niya. Bakit ba siya sinita ni Malutikia? Kasi itong si Bongbong Marcos, nagmamayabang siya sa kanyang legacy. Sabi ko, ano bang legacy ni PBBM? Sabi naman ni Professor Malutikia, hindi po hindi po maganda na ikaw ay nagmamayabang sa inyong legasiya sa panahon ng crisis. Sa totoo lang talaga, yung legacy sinasabi niya talagang hindi makakalimutan. Ang daming unforgettable experience talaga ang nangyari ngayong mga panahon na to. Diba? Diba? Parang off siya. Sobra talagang may mali, no? Kung iisipin mo. Naghihirap na nga yung taong bayan. Nagrereklamo na ang taong bayan sa sobrang taas ng gasolina. Siyempre, tumataas rin yung mga bilihin. Yung kuryente, tumataas. Lahat na lang ng presyo tumataas. Wala nang makain, legacy pa. Tapos ikaw, presidente ka, magmamayabang ka sa legasiya mo? Akala mo naman may ipagmamayabang ka? Anong katangahan yan? Diba? Anong katangahan yan, BBM? So yan pakinggan natin si Professor Malutikia. Sabi pa nga niya dito, instead na ikaw ay magmayabang sa iyong legasiya, mas mabuti na lang kung gawan mo ng paraan na itong si Tatay Digong ay mapauwi dito sa Pilipinas. Oo, tama. Mas magugustuhan ka pa ng taong bayan. Yun ang magandang legacy ang gagawin niya sa buhay niya. Ang mapauwi si Tatay Digong at baka kahit papaano, ang mga tao ay medyo humupa ang inis at galit sa kanya. Diba? Yun ang tanging paraan. That's the key. Go! Gawin mo na. Sa totoo lang. Diba? Tama naman Tama naman. Kasi magmamayabang ka sa ligasiya mo na nakakagalit, yung ligasiya mong flood control. Ha? Koko pa sa'yo, pauwi. Walang yung flood control yan. Talagang hindi mo makakalimutan yun kasi yung legasiya nun, dami naglubugan nun Kahit kami, hindi ko makakalimutan yung flood control na yan No? Talagang yung bahay namin lumubog mo dito si Duterte, tataas yung rating mo. Hindi ko na maintindihan. Ito yan ang pag-uusapan natin Like, share muna itong video na ito. Ayan, like, share. At i-subscribe nyo para kayong mga bago pa dito sa aking channel. Updated kayo Walang bayad mag-subscribe. Okay? Mainit yung ulo ko. Umiinit yung ulo ko. Pati, unahin natin, pakinggan natin itong si Professor Malutikia, itong nagmamayabang sa kanyang legasiya, itong si PBBM sa gitna ng crisis. Wala talagang delikadesa tong presidente na ito. Ang sinasabi ko lang, mahirap yung ang legasiya manggagaling sa leader, dapat manggaling sa taong bayan. Dapat ang taong bayan mismo ang magre-recall kung paano nabago ang buhay ko, buhay ng pamilya ko at buhay ng bansa. At hindi ka nagsasalita tungkol sa legasiya sa panahon ng krisis. Walang makakatanda ng legacy mo. Tama yung sinabi ni Prof. Malutikia. Ang taong bayan ang magsasabi ng tunay mong nagawa sa bayan. Ang mga taong bayan ang magsasabi kung anong legasiya yung nagawa mo. Halimbawa, si PRRD. Diba? Hindi niya sinasabing meron siyang legasiya. Pero nakatatak sa taong bayan yung legacy na ginawa niya. Ibig sabihin, yung mga taong bayan na nagsasabi sa legacy ang ginawa niya. Gaya nung pandemic. Diba? Naiahon tayo ni PRRD nung panahon ng pandemic. Kahit hindi ka nagtatrabaho, kahit walang trabaho, nakaahon ng ating mga taong bayan. Diba? Hindi tayo namatay sa gutom. Yun ang isa sa mga legasiya
na nagawa ni PRRD. Tapos yung mga proyekto na build, yun yung mga legasiya. Yung tao na mismo ang nakakaramdam. At isa pa, yung naging tahimik. Yung naging tahimik ang lugar natin, yung mga adik ay nagsukuan, yung mga adik ay nagbagong buhay, bumaba ang kriminalidad sa mga inosenteng tao, 'di ba? Yung mga panggagahasa, mga mga pagpatay, bumaba yan. 'Di ba? Kung nagkakaroon man ng ganung mga balita, is ang alam nyo naman yung mga itinutumba yung mga sangkot talaga sa pinagbabawal na gamot. Yun talaga yun. Yung mga lumalaban, mga ganto, ganyan. Yun yung mga isa sa mga legasiyang nagawa ni PRRD. Marami pa. 'Di ba? Ito kasi parang wala tayong maisip na may legasiya. Ano bang legasiya? Kasi nagkaroon ng flood control project na sablay. Nagkaroon ng kurakutan, nagkaroon ng ghost project, nagkaroon ng kung ano-anong issue, nagkaroon ng maleta. Kung tutusin talaga, matatandaan ng tao yan eh. Pero hindi yan maituturing na legasiya. Ngayon, kung merong mang nagawa, kung meron mang nagawa na pwedeng maituring na legasiya, ano yun? Ano ba yun? Naramdaman ba namin yun? Diba? Naramdaman, ano yun? Ano ba yun? Ako kahit wala akong maisip. Kasi ang lagi ko naiisip, yung mga issue sa maleta, issue sa flood control project, issue sa mga ghost project, issue sa mga ganyan, yun ang lagi ko naiisip. Diba? Anong maaasar ang mga tao kasi parang may disconnect. Diba? Dapat tao ang magsabi sa mga legasiya mo, hindi ikaw ang magmamayabang sa legasi mo. Narinig po ninyo yung naging pahayag ni PBBM patungkol po doon sa kanyang legasiya na nag-aalala daw siya na baka mabura o maglaho ng susunod kung sino man ang papalit. Anong mabubura? Hindi, talagang mabubura yun. Kung talagang, alam mo nyo kung ba't mabubura yun? Kung talagang mas higit pa. No? Kung talagang totoo yung legasiya na gagawin ng susunod sa kanya. Ibig sabihin, sapaw yung legasiya kasi kung mas maganda yung pagpapatakbo ng susunod sa kanya, talagang masasapawan siya. Pero kung katulad pa rin ng nangyayari ngayon, no? Yung mangyayari doon sa susunod, ganun pa rin, wala pa rin pinagbago. Halimbawa, matalo si VP Sara, iba ang nanalo. O, crap na kaalyado nila, kutas ganun tulad din ang mangyayari. Ayun, yung legasiya mo, tuloy-tuloy yan. Yung naghihirap ang taong bayan, tuloy-tuloy yan. Ano pong naisip po ninyo, Prof? Well, dalawang bagay lang yun, Admar, no? Ang isa, kung ang papalit sa kanya, hindi niya kaalyado, at ang isa kung kaalyado, no? So pareho ang punto de vista niya, whether kaalyado o hindi, mawawala yung legacy. Ang pangalawa, ano kaya ang legacy na klarado na mawawala? Kasi pag tiningnan mo ang from 2022 to 2026 o 4 na taon, no? Makikita natin ang bukod tangi lamang legacy diyan ay yung bagong Pilipinas na hindi naman natin nararamdaman at hindi naman natin nakikitang nagbabago ang Pilipinas. At pangalawa, yung supposed Nagbago Diba? Ang daming pinagbago ng Pilipinas. Diba? New normal na nga eh. Mahal ang gasolina. Daming nagmahalan ngayon. Paninda, mga ganyan. Diba? O, hindi naman totoo yung 20 pesos. Nagtaas ang mga bigas pa rin. Yung bagong legacy. Talagang yun talaga legacy dapat na matatandaan ngayong mga panahon na to. Yung mga maleta na yan. siya lamang ang Pangulong lumalaban sa korupsyon. Nakita naman natin hanggang ngayon ay yung mahiya kayo na kampanya niya noong June 20. Ang legasiya ba yung Pangulo na lumalaban sa korupsyon? Yung sinasabi nga ng mga testigo, syempre, nasasabwat si Insan, bakit hindi mo man lang pinaiimbestigahan? Siguro maniniwala kami kung kayang-kaya mo nang paimbestigahan si Insan. Hindi ko naman sinasabing may kasalanan si Insan, pero siya yung binabanggit ng mga tumitestigo. Diba? Dapat panahon na para humarap si Insan at magpaliwanag sa harap ng mga tao. Diba ganun yun?
July 2025, wala naman talagang nangyari, no? Correct. At siguro ang ibabalik ko doon, sila ang mahiya. Kasi hanggang ngayon, walang nakukulong, natapos na ang ICI, nagulo na ang Senate Blue Ribbon Committee, hindi mo maintindihan ang tinalagang ombudsman, at wala naman talagang nakakasuhan. Except siguro, kung titingnan mo, merong tokenism na nangyari, may iilan na nakasuhan, pero yung talagang mastermind, hanggang ngayon, hindi natin nakikita. Sino po ba yung mas mainam, ma'am, na magbigay ng pagkilala sila legasiya ng isang leader? Dapat Mismo yung ba ang tao. leader na kanyang bukang bibig na ito yung mga legasiya ko? Or hayaan yung taong bayan na Yes, taong bayan. kung ano yung tumatak Tama, sa kanya, taong yung bayan. ano mo? Dapat performance. ganun. Taong bayan makakarinig. Tama yun, Admar, no? Katulad na rin ng nakaraan nating mga Pangulo, hindi naman yung Pangulo ang nagbubuhat ng bangko, at hindi tamang panahon pag-usapan ang ligasiya sa panahon ng krisis. Ang dapat ang taong bayan ang magre-recall, magre-remember na ito ang mga nabago ang buhay ko, nabago ang buhay ng pamilya, nabago ang buhay ng bansa Yes. dahil sa mga sunod-sunod na programa. Hindi, why will you talk about legacy in an era where we are in crisis, no? Walang ang sinasabi ko lang, mahirap yung ang legacy ang manggagaling sa leader, dapat manggaling sa taong bayan. Tama. Dapat ang taong bayan Parang mismo. parang ang dating niyan, inangat mo yung sarili mong bangko eh. 'Di ba? Para syempre tataas ang kilay ng mga tao niya pag maririnig nila 'yun. Yung legasiya ko ganito. Parang ikaw na mismo ang nag-ano sa sarili mo, parang ikaw na mismo ang nagpresenta na sa eskwelahan, halimbawa tatayo ka tapos I vote myself for president for my classroom. Because I am good, I am kind and honest. Parang ganun. Parang binida mo yung sarili mo, imbis na yung mga kaklase mo ang maghalal sa'yo o makakita ng gagawin mo, nakarapat-dapat ka, is ikaw na nagbuhat ng sarili mong bangko. Diba? Na ako ang pinakamagaling sa aking klase. Ako ang pinakamatalino, kaya ako dapat ang maging presidente ng aking klase. O parang ganun yung ginawa mo. Diba? Di ganun din sa mga tao. Parang ano lang yan eh, yung legacy, parang yung mga tao ang naghahalal sa'yo, yung mga tao ang makakaramdam kung ano yung nagagawa mo. Kung merong malaking pagbabago na nangyari dun sa mga taong nasasakupan mo. Ganun yun. Pero pag walang nangyayaring pagbabago, ay wala. Walang legacy dun. Siguro, ang maiisip ng mga taong legacy is yung mga masasamang nangyari. Yun yung legacy. Bad legacy yun. Mo ang magre-recall kung paano nabago ang buhay ko, buhay ng pamilya ko at buhay ng bansa. At hindi ka nagsasalita tungkol sa legacy sa panahon ng krisis. Walang makakatanda ng legacy mo. Lalong maaasar ang mga tao kasi Oo. parang may disconnect. Opo, speaking of tatanda sa legasiya ng taong bayan, yung overwhelming pa rin na suporta sa nakalipas na administrasyon, sa kabila ng mga paninira, sa kabila ng sinapit ng nakalipas na leader, dating Pangulong Rodrigo Duterte, after nun, grabe pa rin yung kanyang supporter, hindi nawala, hindi natinag, at mas nakukumpara pa nila at nakita nila na mas mainam yung pamumuhay noon. Ito ba ay masasabi natin dahil sa kanyang legacy tumatak talaga Ayun. sa isipan ng tao? Totoo yun. Oo, tama ka, Oo, Admar. tama. At yun, nakukumpira. Usually kasi ang Yun ang pagtingin mo sa legacy. isang pinuno, ginagamit mo yung punta libista nung nakaraan. Kaya nga, parati yung katanungan, has your life changed? Has it been better? Kasi kinukumpara mo nung dati. So Oo, talagang ganun yun. tumatak yung kay Presidente Duterte at binabalik-balikan. Kasi doon, talagang ang bayan, ang si Juan de la Cruz, ang naging bida. Hindi ang mga politiko na nagkamal-kamal ng pondo at ng bulsa ng pondo. O, tama yun. Gaya ng sa legacy nga, yung pandemic na yan. O, syempre, maalala natin, makukumpara natin ng panahon na to. Kita nyo, wala namang pandemic, pero ang mahal-mahal ng bigas. Samantalang nung panahon ni PRRD is, may pandemic, pero ang bigas, masarap na klase, 30 pesos lang. Diba, nakakabili ka na ng gano'n, 1 kilo, halagang 100 piso mo na pera, meron 3 kilong bigas ka na. Ngayon, ang 100 piso mo, 1 kilo lang, di ba? Ganun katindi. Kaya mapapagkumpara mo. Yun yung mga legacy nagagawa ni PRRD. Mahirap naman yung ngayon. Siyempre, isipin, may legacy yung ngayon. Tapos, may susunod na Pangulo. Halimbawa, manalo si Sara Duterte. Anong legacy yung sasabihin namin sa nangyari ngayon? Kita nyo yung panahon ni BP. Ito, si BP Sara na ngayon ang presidente. Tahimik na ang bansa natin. Wala nang adik, wala nang ganto. Hindi katulad nung nakaraan.
O kita nyo, harap-harapan, tinetegi ang harap-harapan. Mga nag-a-addict ng harap-harapan. Di ba? Parang sinasabi ko kanina, bad legacy yung lalabas. O. Kaya malayo eh. Katulad kay PRRD, talagang good legacy. Talagang gusto-gusto siyang maging presidente na ikukumpara siya. Kasi yung tao na mismo ang nakakaramdam kung ano talaga yung tunay na ginawa ng leader. Opo, binanggit po dito sa post ni Congressman Pulong Duterte patungkol kasi meron siyang pinost dyan, maliban sa pagsasabi na ang legasiya mo ay ang korupsyon o ang iyong korupsyon, meron din siyang nabanggit dito, sabi niya rito, Filipinos are not concerned about preserving political legacies. They are concerned about their daily struggles, rising cost of living and government, and that should be working for them, not for itself. Legacy is not claimed or protected by words. It is defined by actions and ultimately judged by the people. Ito na yung napag-uusapan natin, Prof. Correct. Oo, yan, tama yan. It is something earned, no? Natutuwa ang taong bayan dahil ay nabago ang buhay ko. Oh, yes. Ay nabago ang Oo. sitwasyon ko. Ay ang aking mga anak ay nakakapag-aral ng maayos, 'di ba? Tuwing pinag-uusapan ng legacy, tinitingnan paano ba naapekto sa akin personal ng taong bayan yung mga ginagawa ng leader. So tama yung sinabi ni Congressman Pulong dahil contextualize niya yung legasiya. Sa tingin niyo po, yung pinangako niya noon na maipagpapatuloy or mahigitan pa yung nakalipas na administrasyon, kasi nga nagkaroon siya ng tandem with the Duterte, di ba? Kung naipagpatuloy niya yon, nagampanan niya yon or nahigitan pa, matatatag niya yung legasiya at hindi naman siguro bobo ang tao na laging i-claim doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basta nakita nila ano yung nagawa mo na ipagpatuloy mo, bibigyan ka pa rin ng papuri dahil sa naipagpatuloy mo yung legasiya. Kung tinuloy Oo, niya. alam mo, Admar, yung issue kasi ng legasiya, pwede rin sa punto de vista ng continuity. Oo. Kung hindi nasira yung unity, may continuity. Oo. Pero dahil may Sinira kasi ni Tambi. what's the right term? May agresibo ang paninira nila sa pangalawang pangulo, makikita mo na talagang intent and designed to destroy the vice president in the hope of remaining in power. Kung siya yon o ang kanyang pamilya o ang Para sa akin, ginamit lang talaga nila si BP Sara eh. Yung relative. Maaga pa lang. Ginamit lang naman, kitang-kita naman natin kasi alam naman nila na hindi sila mananalo kay Lenny. Kailangan nila ng solid supporter. Alam nila, nakita nila naging presidente si PRRD. Kaya sigurado yan, ginamit lang din si BP Sara dyan. Walang intensyon na Baka nga yung sinasabi ni anong legacy, baka yung pagpapakulong kay PRRD. Yan yung sinasabi niyang legacy siguro. unity. Kasi pag united ka, talagang continuity yan. Makikita natin, di ba? Merong time nag-request si Vice President, kausapin siya, tinatanong na yung mga proyekto na yung big ticket projects na naiwan, bakit hindi tinutuloy. Makikita mo, continuity is part and parcel of legacy. Kasi mahirap sa ating bansa ang 6 na taon na papalit-palit. Pag papalit-palit ka, hindi mo nababago ang Pilipinas. It takes, yung 6 na taon na yan, almost 1 dekada. Biro mo 1 dekadang nawala, napakahirap dun sa mga susunod kasi kailangang imbis na umusad at mag-take off, ang mangyayari niyan babalik uli dun sa basic para maiayos ang bansa bago ka pa lang uli makakayanin ang managinip. Ngayon walang kayang managinip dahil sa mga nangyayari. Na doble, nagkaroon pa na tayo ng krisis, kaya double whammy tayo, hindi rin marunong gumalaw sa krisis, kaya ang Pilipinas at ang mga Pilipino, kanya-kanya. Yung para mo sabihin na magbayanihan tayo, tulungan nyo ako, paano ka tutulungan kung ang taxpayers ay binuo sa dugo at pawis ang kontribusyon sa pamahalaan, pero nawawalan ka na 1.5 at 1.9 trillion at ang baga paano ka tutulungan ng mga tao kung ang mga tao hindi mo tinutulungan? Di ba? bitaw mo nga anong tawag dito, patuloy at ang promotion anti-corruption siya lamang daw ang leader, no? Kung titingnan natin din dun sa EO94, yung creation ng ICI, minamandate yun mag-report. Bakit walang report sa taong bayan? Natapos sila, may sunset provision yung batas, may functus officios, pag natapos, bakit walang report sa taong bayan? Ano ba tayo, tau-tauhan na ang ating contribution pwede nyong nakawin na lamang at ibulsa? Yun ang nakakalungkot kasi walang remorse, no? At ang yayabang pa ng mga politiko, ang yayabang pa ng kanilang actuations. Tama. Na parang utang na loob natin na sila ay buhayin sa rangya
at asal na hindi Tayo pa maganda. yung nag-i-spoil sa kanya, imbis na tayo ang spoil din. No? Sa kanilang lahat. Di ba? Parang nakakahiya sa kanila, no? Imbis na mahiya sila sa atin, tayo pa ang dapat mahiya sa kanila. Nakakalungkot yun kasi tayong mga ordinaryong Pilipino nagtatrabaho tayo, nagko-contribution tayo, no? Makita mo nung bayaran ng taxes, nag-a-appeal sila na magbayad ng taxes kasi yung taong bayan galit na sawan-sawa na sa nangyayari, pero wala namang tugon na nangyayari at lalo pang iniinsulto ang mga Pilipino sa araw-araw na pagsasalita ng kanyang spokes na hindi mo maintindihan kung saan ang patungo. Opo, speaking of tugon, meron silang tugon, ma'am. Ito, basahin ko yung tugon ni Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, kasi tugon ito niya sa pahayag ni Congressman Pulong Duterte ng ligasiya ni PBBM ay yung kanyang korupsyon daw. Sabi rito, kailangan po bang i-memorize na ang dating Pangulong Duterte ang nakailang ulit na umamin na siya ay korap? Na siya ay nagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa kanyang speech, harapan ng marami ay pinagmalaki ng dating Pangulo ang pagtraidor sa mga Pilipino dahil sa kanyang pangungurakot, pagmamaliwan at pag-abuso sa fentanyl. Sa kawalang sapat na aksyon na panagutin ang nasa likod ng mga ghost projects na inamin niya noon pang 2020 na nagtuloy pang mamayagpag pero napigilan lang nung nag-imbestiga si Pangulong Marcos Jr. Hindi rin dapat kalimutan yung korupsyon sa Pharmaly at Michael Yang habang may pandemic. Kaya huwag ipahid kay Pangulong Marcos Jr. ang korupsyon na ginawa mismo ni FPRRD. Your thoughts on this? Naku. Yan naman, Alam mo, hindi mo na kailangan sagutin yan kasi alam mo, politikang politika eh. Correct. Parang santo si BBM at yung isa ay walang hiya, no? Oo. Kung titingnan mo yung konteksto ng pagka-lift niya dyan sa mga phrases na sinama niya sa isang spokesperson briefing, lahat yan hyperbole. Yung Pharmaly may kaso, 'di ba? Nasa ombudsman. Bakit hindi niyo bilisan? Nasa sa kanila yun. Correct. Kung merong mga mali na nangyari nung previous administration, filean nyo ng kaso. Ang problema, lahat sila namumulitika lang, satsat lang ng satsat at pilit na sirain yung dating Pangulo at kasama na yung anak. So hindi ko maintindihan, yan ba ang presidential communication Mas ng manira maganda pa ng nga manira? yung Kaya ano, hindi diba? natutuwa ang mga tao sa kanya eh. Sa kanya Mas maganda pa nga yung si PRRT kaysa ngayon, no? Tatatahimik pero kita mo naman, no? Di ba? at sa kanyang amo. Kasi ang default na ginawa since day one, ang may kasalanan lahat nito ay Duterte. Parang doon lahat nila tinabi na pinapasa. yung kontribusyon ng anak, si Vice Presidente, doon sa Uniteam. So makikita mo talaga yung itim na balakin at itim na propaganda na ginagawa nitong administrasyon na ito. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. Ayan, syempre natunghayan natin si Sir Donmar TV. At syempre, ito, SMNI at si Prof. Maluti Kia. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.